Good day everyone, I am Jerry Gazel Estabil, student nurse from Asia Pacific College of Advanced Studies. Today, I will be demonstrate proper community health nursing bag technique. So, what is bag technique? The bag technique is a systematic way and organized way of using the public health nurses bag during home visits. It helps provide safe and effective and efficient nursing care while preventing the spread of infection between the nurse, the client, the family, and the community. So, purpose of bag technique. Ba't nga ba tayo nagbabag technique? Nagbabag technique tayo para maiwasan ang paggalat ng infection. Kasi di ba may galing tayo sa labas, pwede tayo mag-harbor at magdala ng mga infection at sakit galing sa labas patunta sa pamilya. Pwede naman sa pamilya, sa loob ng bahay nila manggaling ang infection. Sunod, para ma-maintain yung aseptic technique during the care. Kasi di ba, what if mag-wound care tayo, tapos kung saan lang natin nilalagay yung mga gamit, yung bag, paano kung may infection yun, may mga microorganism, napalala pa yung sugat. Next, para mapanatiling malinis at organisado yung mga gamit natin sa loob ng bag. At hindi ito kung saan nakalagay at mas madaling kunin kung magpabag technique tayo. Sunod, para mapag-provide nga tayo sa pasyente ng ligtas at effective na pangangalaga sa kanila at hindi tayo makasakit dahil sa mga nadala natin infection kung hindi tayo magbabag technique, di ba? Sunod, para maprotektahan din natin yung nurse and family. Siyempre, galing nga tayo sa labas sa sinabi ko kanina, pwede tayo mag-harbor ng sakit galing sa labas. Pwede tayong maging dahilan kung bakit magkasakit yung pamilya. At pwede naman yung pinuntahan natin o yung pamilya ang dahilan kung bakit yung nurse pa mismo ang magkakasakit. So guys, ano ba ang laman ng CHN bag? Ang laman nito ay alcohol para makapag-hand washing tayo kahit walang tubig at hindi tayo magkaroon ng infection galing sa labas. Pwede din tayo magkaroon ng soap and towel. If meron tubig sa bahay, pwede natin itong gamitin para sa mas proper na hand hygiene. Pwede din tayo magdala ng plastic linen para doon tayo maglalagay talaga ng bag para hindi tayo makontaminate. Then, kailangan din natin ng gloves para kung may gagawin naman tayong specific procedure para hindi tayo mahawa ng anumang mga infection o sakit. Pati na rin pala face mask kasi hindi tayo makahawa lalo na kung may ubot-sipon tayo o pwede naman tayo mahawa ng mga tao sa komunidad o sa bahay. Pwede din tayo magdala ng, o possible meron talaga, pang BP at saka mga pang vital signs like thermometer para ma-check natin kung okay lang ba talaga yung temperatura nila at walang problema. Pwede din tayo magdala ng specific na gamit para sa mga procedure like wound care. Pwede tayo magdala ng cotton balls na may alcohol at wala, bandage scissors, micropore tape at gauze pads at povidone iodine. So ilan lang naman yun sa mga laman ng CHN bag. So ngayon ipapakita ko kung ano pa yung mga proper at ano pa ibang content ng CHN bag. So ano bang steps sa bag technique? First, introduce yourself. Magpakilala muna tayo para malaman nila kung saan tayo galing at ano ang pangalan natin at ano ang magiging pake natin sa loob ng community o bahay nila. Then, pwede tayong mag-establish ng rapport o trust para makuha natin ang loob nila. If okay na, pwede natin itanong kung may lamesa ba sila, medyo malinis at flat yung surface nito. Doon, ipapakita kung paano ang first step. Good afternoon po, ma'am and sir. Ako po si Jerica Celes David, student nurse from Asia Pacific College of Advanced Studies. Ngayon po magpe-perform po ako ng bag technique para mapanatili po yung kalinisan at magawa ko po yung specific intervention or procedure na para po sa inyo. Okay lang po ba? Meron po ba kayong malinis at last na upuan po? Pwede po bang makiharap? Ilalatag ko lang po din ang aking bag. Sige po, thank you po. So, after natin makahanap ng lamesa, pwede natin buksan natin bag at kunin ang paper lining at ilatag ito na maayos. Pagkatapos natin itong ilatag maayos, kunin din natin ang plastic lining para matapalan natin ang paper lining if may fluid o other pa tayong ilalagay para hindi ito mabasa. Ang purpose ng paper lining at plastic lining ay para hindi makontaminate yung bag gamit ng lamesa. What if may mga microorganism doon galing sa kung ano-ano nilagay ng mga tao at may mga pagkain ng tira-tira. So, pwede itong magkakapag-cause ng dumi sa ating bag. Next, ilagay natin ang ating bag sa clean side ng lamesa, which is yung left at hindi yung right. Kasi yung sa right, dito natin nilagay mga contaminated na mga gamit. Next step, buksan natin yung bag natin at kunin yung soap and towel. So, magpe-perform tayo ng hand hygiene. Pwede tayo mag-ask kung may tubig ba sa kanila o gripo. So, mag-proceed na tayo sa hand hygiene.
So, after natin maghugas or mag-hand hygiene, ilagay natin yung soap o sabon sa left side, which is yung left side. At buksan natin yung bag natin at kunin natin yung apron at isuot natin ito in a proper way para hindi tayo makontaminate at makakontaminate. So, after natin suotin, sara ulit natin yung bag para hindi ito makontaminate. So next, buksan natin yung bag at piliin lang naman natin ang ating mga ilalabas for specific nursing interventions or procedures. So ang procedure natin ngayon ay wound care. So ang ilalabas natin ay cotton balls with or without alcohol, bandage scissors, micropore tape, and gauze pad. Pwede din tayo maglabas ng povidone, iodine, at kidney basin. After natin gawin ang nursing procedure, itapon natin sa tamang basurahan katulad ng paper bag or plastic bag ang ating mga kalat na ginamit sa procedure para hindi tayo makakontaminate. Next, i-disinfect natin yung mga gamit natin at linisin natin ito mabuti bago ibalik sa bag. Bago natin ito ibalik sa bag, ilagay muna natin ito sa clean side, which is yung left side nga. After natin mag-perform ng procedures at mag-disinfect ng mga gamit, kailangan din natin mag-hand hygiene o maghugas ng kamay para hindi tayo ma-infect ng anumang microorganisms or infection. After natin maghugas ng kamay, maaari natin ibalik ang mga gamit sa bag at ilagay ito na maayos at organisado. At pwede din natin ibalik ang sabon. Pagkatapos nito, tanggalin din natin ang ating apron at tanggalin natin ito sa proper way para hindi tayo makontaminate ng anumang mga dumi nito. Pagkatapos natin ibalik ang mga gamit, pwede natin kunin ulit ang paper bag or plastic bag para linisin ang lamesa. Kunin natin ang paper lining at plastic lining at itapon ito sa paper bag or plastic bag. Next, isara natin yung bag para hindi pa ito makontaminate at pwede pa natin itong linisin or bisikan ng alcohol para sa additional protection sa microorganisms or infections. Last, pasalamatan natin ang pamilya para sa pagpapagamit sa ating lamesa at pambahay at sa kanilang kooperasyon sa ginawa nating procedure. At maaari din natin i-document kung ano mga ginawa natin at pwede din natin i-document ang health history nila. Thank you po ma'am and sir sa dapat po kayo para sa activity na po ito. Maraming salamat po sa pagpapagamit ko ng inyong bahay at lamesa. At kunin ko lang po yung mga history na po.
Thank you po ulit at susunod po ulit na pagbabalik namin. Ingat po. So thank you guys sa panonood. Doon na nagtapos ang ating Stitch and Bag technique. Maraming salamat.